Hello! Maradya karadya na adlaw sa ijudanan. So ayun na nga, sa dami nangyayari sa ating bansa, di ko na alam kung saan natin di pa ako sundo. makamubon, di ko pa ma-memorize yung sayaw ni Elias. Ito pa tong issue na yung groom daw sinabuyan ng asin, yung gayu-gayuma na yan. Kaya yun, nagutom ako habang nagpe-Facebook. So for today's video nga, ayun, samahan nyo kami at nag-grave ako ng takoyaki. Kasama ko pala yung pinsa ko dyan at napasugod kami sa takoyaki. Kaya nga habang umorder kami dyan, magkwentuhan muna tayo. Unahin na natin yung video natin na sumayaw ako ng kay Elias. May mga kilala ko dito sa Baguio, nagtatanong sila, Kuya, di ba taga Mindanao? So na-meet mo na at nakita mo na si Elias. Yung sinasayaw mo ngayon sa video taga Mindanao po ako at masaya tayo at natutuwa na merong sumisigat na taga trivia po tayo, si Elias po ay taga Mindanao at siya po ay isang manubo. Isang uri po ng tribo doon sa Mindanao. Ako po ay may dugong manubo dahil po ang lola ng papa ko ay isang manubo. At sasagutin natin yung tanong ko, na-meet ko, nakita ko na si Elias sa personal. Hindi pa po dahil kasalukuyang nasa Baguio tayo. Sagutin naman natin ngayon yung isang nag-viral na video na yung groom daw ay tinapunan ng asin. Nagtatanong sa akin, Kuya, totoo ba yung gayuma? Kuya, totoo ba yung lumay? Kasi taga Mindanao, Visayas ka, di ba? So, yun na nga ako napanood yung video na yung groom daw ay tinapunan ng asin at biglang nagising. Habang kinakasal siya at doon na-realize niya daw na hindi niya alam na kinakasal. Pero para sa akin, hindi ako naniniwala sa mga lumay o gayu-gayuma na yan. Pero sa mga interesado at naniniwala dyan, pwede kayong pumunta ng Siquijor Island. Marami nagbebenta niyan doon, mga nakabote, iba-ibang klase ng mga lumay o panggayuma. Siya nga pala, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay sa mga video natin. Supportan nyo, hindi tayo mamomonetize dito kay Facebook. Sa lahat ng mga Surigao nun dyan at taga Baguio, thank you. Guys, hello! Ayong gabi ka ninyong tanan. So yun nga, pauwi na kami niyan pero bigla kami nag-crave ng lechon manok na lasang Mindanao. So dahil nga may nag-iisa ditong nagbebenta ng lechon manok na yung timpla o recipe ay galing sa Visayas at Mindanao. Masasarap din naman yung mga luto ng lechon manok na ibang brand. Pero syempre, babalik at babalik pa rin tayo dun sa nakasanayan nating lasa. So sa lahat ng taga Baguio, baka gusto nyong matry yung lasa ng lechon manok sa Visayas at Mindanao. Marami silang branch dito, meron sa Nagilian, meron sa Trancoville. Hindi siya ganun kamura at hindi rin siya ganun kamahal, affordable. So ano pang hinihintay nyo, bisitahin nyo ng Senyor Pedro lechon manok. Natikman nyo to, mapapakukuroko kayo sa sarap. Hindi pa ako sigurado kung meron silang branch sa Visayas at Mindanao na Senyor Pedro. Pero kung lasa yung pag-uusapan ko, ang kuha talaga yung timpla sa lasang Visayas at Mindanao na lechon manok. So yun na nga, disclaimer, hindi to sponsor pero baka naman yun napapahabain pa, baka saan pa mapunta yung kwentuhan. Salamat sa lahat ng sumusuporta. Bahala gamay, balay na hinay, basta kanunay. Jawad Shra.